Network Entertainment. So sana tulungan nyo kami through word of mouth at ikalat na babalik yung comedy mo nila, sobrang solid nila last year. At kahit napanood nyo na yung jokes namin this year, pag nanood kayo next year, at least may kasama kayo. Tapos sabihin nyo na, eto na yung joke niya tungkol sa whatever. So please, word of mouth, nakakatulong yan. Pero definitely babalik kami. Ayan. Kamatayan lang ang titigil sa amin. Para kaming si Magellan eh. Pupunta ako Cebu, kamatayan lang ang pipigil sa amin. Yan. Yun lang. Yun pala, pumunta lang si Magellan doon para mag-stand up eh. Tapos pinatay nila Lapu-Lapu. Hindi namin kayo maintindihan. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio here in the Pod Network Studios. Recorded and produced sa the Pod Network dito sa Antarctica, kung saan meron na naman tayong blue lights from the Aurora Borealis. Maraming salamat sa lahat ng TPN dito. At ito, napakasaya. Q&A episode. Q&A ng ating Intellectual Walls Telegram group. If you want to be part of the Intellectual Walls Telegram group, yung description, yung link ay nasa description ng episode na to. Click nyo lang yan, pwede tayong mag-usap doon. And in this case, pwede kayong magtanong dahil maraming silang tanong. Pero bago yan, since meron ng Spotify video, meron akong project na ginagawa ngayon. Napakagandang Intellectual Wall shirt. Ang ganda ng design by Ogie Fontanilla. My favorite artist on Instagram. Pakita ko lang sa inyo. Bam! Siyempre, hindi maganda masyado yung quality kasi sa phone lang. Pero, boom! Mukha siyang metal tattoo art t-shirt. Excited na ako. Next year yan. Next year. Pero focus tayo. Maraming salamat sa mga Intellectual Walls na nagtanong sa Telegram group. Unang tanong. Hindi ko alam kung okay lang siguro sabihin yung username nila. Hindi ko alam eh. Next time, tanong ko ha. Sige, sabihin na lang natin yung pangalan nila. Malks, hindi naman full name. Hindi ko naman sabihin yung address eh, no? Malks, question, ano po ang favorite John Mayer song mo? John Mayer song. Dahil sa music video, siguro yung Clarity. Ano yung Clarity? Kasi nung pinanood ko yun, para na-relax talaga yung buong pagkatao ko eh. Pati childhood trauma ko na-relax. Ano mo yun? Pati brief ko naging puti uli eh. Nung pinakinggan ko yung antang yun, yung Clarity. Clarity! Hindi, joke lang. Siyempre, classic din yung Gravity, di ba? Kasi, grabe, classic blues pop song siya eh, yung Gravity. May good memory din ako dyan sa Gravity. So, Gravity tsaka Clarity. Dalawa, no? Yung Gravity kasi nasa outing lang kami nan. At I think after college, sa beach house ng high school classmate ko. Tapos alam mo na yun, nag-beach kayo the last night, kwentuhan, inuman, tapos paggising. Maganda, mayaman tong kaklasikong to eh. Hindi ko sabihin yung pangalan niya dahil bakit napin nyo eh. Andun lang, tapos overlooking the sea eh. Tapos nagpatugtog sila habang kumakain kami ng bacon. Di ba sa outing, mahaba tong episode na to, putya, yung sagot ko sa bawat tanong, 30 minutes. Di ba sa outing, may tagahugas, ako yun. At may tagaluto. Dahil wala man akong talent magluto at hindi man ako mahilig. So may nagluto sila ng fried rice, bacon, spam, itlog, fried egg. Tapos nagpatugtog lang. Gravity. Woo! What a moment. Alam mo yun, ibang klase. Tapos nakatingin ka lang sa dagat. Tapos kasama mo yung mga homies mo. Good times. Yung Clarity naman, yung nakahiga lang siya sa top-down na kotse. Tapos nagda-drive siya sa coast. Ayun. Maganda yung video. So siguro sa kanta, Gravity, tapos sa video, Clarity. Hindi ko nga maalala yung melody na ng Clarity ngayon dahil linoko ko na Gravity. Ano ba yung Clarity? Paano yung Clarity ni John Mayer uli? Clarity. I worry, I wait 3 times, my body. Yun yata yun eh, no? But this morning, it's a calm I can't explain. Ang ganda rin ng lyrics. Alam mo naman si Paring John, magaling mag-lyrics yan eh. Di ba? Dahil malupit ni John Mayer na kanta, miski yung mga bago niya.
yung Last Train. Hanapin nyo sa YouTube yung Last Train. Ballad acoustic version yata yun. Yung stripped down version na meron lang mga musicians sa studio tapos walang plano-plano. Tinugtog nila yung Last Train. John Mayer, what's up? Mag-reply ka naman. Di siya nagre-reply eh. Hiyain ko kaya siya sa podcast. Wala, busy yata siya eh. Also, from Malks also. Thank you sa tanong. Any advice to people in their early 20s? Gen Z listener here. Hehe. Oh, boom! Meron tayong mga Gen Z listeners. Hindi pa tayo cancelable. Hindi pa tayo binura ng cancel culture. Maraming salamat, EJ. Ay, mali. Naduling ako. Malks, maraming salamat, Gen Z listeners. Advice to people under 20s. Siguro, makinig ka lang na makinig ng podcast ko. Tapos isend ka ng money sa Gcash ko. Dodoblehin ko yung pera mo, Malks. By the time early 30s ka, putya, makakabili ka ng mansyon. Grand Monaco Homes. Siyempre, scammer ako pero realistic pa rin eh, no? Alam mo sabihin ko, Forbes. Bigyan mo ako ng Gcash, titriplehin ko yung pera ko, makakabili ka ng Grand Monaco Homes na second hand, foreclosed. Hindi, pero seryoso, siguro kinig ka lang sa podcast and every time siguro meron akong book recommendation, basahin mo na lang. Dahil hindi naman ako taga-advice eh. Taga-basa lang ako ng advice. Tapos kayo na dig deep dahil hindi man ako therapist, hindi man ako author. Pero siguro yun ang advice ko. Pagka may magandang libro, basahin nyo. Kasi TikTok generation na ngayon eh. Alam nyo naman yung mga TikTok, walang nuance. Diba? Black and white yung mga advice dyan. Girls, if you're in a toxic relationship, leave. Men, if you're having a hard day at work and you come home to your girlfriend and it's still war, you don't deserve that. You should leave. Parang ganun lagi sa TikTok eh, no? Leave your day job and explore the world in a van. Ganun lagi eh. Why I went to New Zealand and why there's no hope in the Philippines. Parang black or white kasi kailangan mo ng attention pag TikTok eh. So kailangan controversial agad yung opening line mo. Pero pag magbasa ka ng libro, subalit, datapwat, notwithstanding, di ba, parang mas deep dive, parang podcast. Di ba? And I'm sure nakikinig ka ng podcast, may patience ka rin para sa libro. Yun lang. Doon ako nag-start ng comedy, Comedy Bible. Libro yun. Before You Quit Your Job by Robert Kiyosaki. Binasa ko, Before I Quit My Job. Alam mo yun, yung mga ganun. Eto, kay EJ naman. Here's mine. I enjoyed your set here sa Cebu last time. Hey, what's up, bye? Babalik po ba kayo dito? Like ilang percentage po in your own assessment? Feeling ko nasa 95%, 95 to 98% babalik kami sa Cebu. Sana lang may new jokes na ako by then. Pero sobrang na-enjoy namin yung Cebu. Siyempre, isa yan sa mga food capital ng Pilipinas. At sobrang solid yung mga nakatrabaho namin doon. The Alipes. So, solid yung nastayan naming hotel, masarap kain, alam mo yun. And we hope, umaasa kami sa mga taga Cebu dyan or sa mga paligid ng Cebu. Again, di ako magaling sa geography, pero I'm guessing sa paligid ng Cebu, nandyan yung Tagbilaran, Baclaran, Tuguegarao. Yun yung area yan eh, no? Sultan Kudarat, near Cebu yung mga yan. La Loma, Batanes, yan, malalapit sa Cebu lahat yan. So, sana tulungan nyo kami through word of mouth at ikalat na, babalik yung comedy mo nila, sobrang solid nila last year. At kahit napanood nyo na yung jokes namin this year, pag nanood kayo next year, at least may kasama kayo, tapos sabihin nyo na, eto na yung joke niya tungkol sa, whatever. So, please, word of mouth, nakakatulong yan. Pero definitely babalik kami. Ayan. Kamatayan lang ang titigil sa amin. Para kaming si Magellan eh. Pupunta ako Cebu, kamatayan lang ang pipigil sa amin. Yan. Yan lang. Yung pala, pumunta lang si Magellan doon para mag-stand up eh. No? Tapos pinatay nila Lapu-Lapu.
Hindi namin kayo maintindihan. Natuwa rin ako kasi nagustuhan ng mga taga Cebu yung Bisaya jokes ko. Eh di ba ang trend sa world ngayon, o-offend ka in behalf of someone. Pero nung nagbisaya, Cebuano accent ako, tuwan-tuwa sila eh. Tuwan-tuwa kayo, yung mga taga Cebu. So again, babalik kami dyan. Please, kailangan namin ng tulong nyo to spread the good vibes. Thank you, EJ, for the questions. Marie, do you ever feel insecure when you see other comedians na feeling mo mas matalino ka naman, pero bakit sila mas sikat or mas maraming gig sa'yo? If so, how do you get over it? Meron kasing mga comedians dati na mas maraming gig sa akin pero pinapatay ko. De joke lang. Sa kabutihang palad, with time and experience and hard work and blood, sweat, and tears, andito kami ni na Red GB ngayon at James sa Absolute Mega Best of Comedy Manila, playing to theaters, playing to people in yan nga, Cebu, Baguio, Melbourne, Sydney. Kung producer kayo sa ibang bansa or may kilala kayo, hit me up sa Instagram at Victor Anastasio. Saan pa ba? Singapore, Green Hills, Manila. So, na-enjoy na namin yung fruits of labor ngayon. At so wala eh. Sa tingin ko, sa experience ko lang, ever since nagsimula ako ng stand-up comedy, 2007, may mga well-meaning friends ako na nagsasabi na, oh, ang galing mo, ikaw pinakamagaling. Yung isang kasama mo, hindi masyado nakakatawa. Ikaw yung nakakatawa eh. Medyo nabura ko sa kanya, nag-iossi ako eh. Or nakakita sa TV yung isa, tapos, pero kami ni James GB Red, meron na kaming healthy competition ever since. Kaya nga magkakasama pa kami. Ang key lang, para hindi ka mainggit, like kung gino-joke, kailan hindi kupal ang naka-Ferrari. Pag naka-Ferrari ka rin. Di ba ganun lang naman kasimple yun eh. So as long as masipag ako, marami akong gigs, nakakapuno ako ng theaters next year or this year, depende sa lineup ng episodes na to dahil makalat ako, baka 2025 na to i-release. Basta 2025, Insular Theater Alabang, fingers crossed, and Irwin Theater next year. So Alabang, Insular Theater March, and then August, Irwin Theater. As long as mapuno ko yon or maraming tao doon, hindi ako maiinggit. Pero, nung lumabas yung Netflix ni Red, again, may mga ganyan, mga well-meaning na mas nakakatawa ka naman kaysa kay Red eh. Hindi mo na ako natatawa sa kanya eh. Well-meaning friends, pero hindi nila nare-realize na si Red yun eh. Alam mo yun, na tropa ko rin si Red. At comedy husband ko si Red. At hindi ko naisip na dapat ako yung nagka-Netflix dahil familiar ako sa internet eh. Alam mo yun? Wala kang Netflix, wala kang haters. Ganun lang kasimple yun. Wala kang Netflix, wala magkikriticize sa'yo sa Reddit. Yung mga incel sa Reddit na magsasabi na, it was just mid. It was just mid. Wala akong na-experience na ganun. Wala akong, alam mo yun, pro and con siya eh. Diba? Hindi lang all glamour yung magkaroon ng Netflix special. May pressure siya and everything. And at the same time, deserve niya yun eh. Siya yung unang nag 1 hour special sa amin sa theater sa PMCS pre-pandemic. Siya yung nag-Samsung Theater. Siya yung masipag na kumakausap ng mga producer. Siya yung gumagastos. Ako, Ilocano ako eh. Okay ako sa tagasunod. Kung anong gawin ni Red, susundan ko. Kaya napakinggan niyo yung episode niya, namin dalawa. Sabi ko, oo, mag-ano ka na, mag-Araneta Coliseum ka na or something para alam na naming posible. And pag ginawa niya na yun, Araneta Coliseum or whatever, again, hindi ako maiinggit. Sabihin ko lang, okay, ako na next. Siya na gumastos. Siya na ng costing. Siya na nagkamali. Susunod na lang ako. Minsan okay rin maging follower eh. Di ba? So, pag naiinggit ako sa mga project nila, naiinggit ako sa success nila. For example, yung listenership ng Cool Pals. Di ba? Yung following nila per show. Yung following nila all around the Philippines. Iniisip ko na lang, okay, dapat pa magsipag. Labas ka ng content, labas ka ng Q&A, labas ka ng videos, gawin mo yung isang brand project. Alam mo yun, minsan magko-compromise ka sa budget, matagal yung shoot, pero gagawin mo pa rin dahil nakakatulong yan sa brand as Victor Anastasio VA. So, ganun lang. And pagkatamad ako, kunyari may kakatanggi lang ako ngayon na huge brand, pero yung concept, parang na-cheesyhan ako,
or parang hindi sincere sa akin, sinabi ko, pass muna sa concept. Tapos, ako nang bahala sa consequences nun. Sana ikaw yan. Mapupunta yan sa ibang tao. Sana ikaw yan. Pero sa tagal ko nag-stand up, nare-realize ko na, sabi nga ni Chi sa akin, there's enough success for everyone. At sabi nga ni Gary Vaynerchuk, Gary V, sa Instagram and TikTok, life is long. So, yun. Sabi nga ni Kuya Kim, weather lang yan. At sabi nga ni Noli Di Castro, TV! Yan. Salamat sa aking 30-minute answer sa simple niyang tanong. How do I get over it? Ayun. Consequences lang lahat yan ang ginagawa ko. Kumbaga, swerte na kami. Kailangan ko lang i-maintain yung sipag at i-manage yung VA brand. I'm not a businessman. I'm a businessman. Ika nga ni Jay-Z. Sabi naman ni Burnt, tanong ni Burnt. Curious lang po ako, Sir Victor. Na-gyro po ba kayo dati? May tips po ba kayo para makatakas sa gyro? If ever? If any? Burnt, maraming salamat sa tanong. Ilang taong kaya to si Burnt? Mukhang bata rin siya no? Hindi ko alam kung student din siya. Gen Z rin siya. Pero yung gyro kasi, pinost ko yun sa social media at familiar yung mga atinista dyan, at least sa generation ko. At sa mga iba naman, ang tawag yata Indian massage. Basta ito ka, may hahawak sa legs mong ganyan, bubuka ka. May hawak sa kamay mo sa taas. Tapos yung nakahawak sa legs mo, bubuka ka, tapos tatadyakan niya yung bayag mo. Hindi tatadyakan parang aalisin niya yung sapatos niya, tapos imamassage or ija-gyro niya yung dick and balls mo. Yun ang mga laro namin nung grade school kasi wala pang iPad. Kaya yung sinabi ko sa joke. Yun ang mga laro no kasi wala pang iPad. So sabi mo sa akin yung anak ko laro ng iPad. O gusto mo gyro ko? So yes lang yan. Pero hindi ko naalala na na-gyro ako dati. Kung na-gyro man ako baka rin-press ko na sa memory ko. Pero ewan ko kung bakit hindi. Baka hindi ako mukhang game or masyado akong tahimik. Alam mo yun? Or ako kasi yung class president. Buong grade school, high school, class president ako eh. Grade 4 na ako naging vice president. Tapos mula nun, class president na ako. Di ba? Ako yung digong before digong eh. Papatawa lang ako sa mga campaign. Panalo na ako. Anong ginagawa kong project? Who knows? Hindi ko sinasabing walang project si Digong. Ako yun. Baka sampalin niyo ako eh. Pero tips para makatakas sa gyro. Well, madali na lang ngayon. Hindi naman madali, pero mas madali na ngayon dahil meron ng wokeness sa kabataan. So sabihin mo lang, no means no. Yan. Matt, ano yung gyro? Itanong mo kay Burnt kung ano yung gyro. Yun ang tanong niya. Ano yung gyro? Pero yun nga, yung dinescribe ko sa'yo na horseplay siya. Horseplay. Harutan nung all-boys school. Na bubuka ka habang nakahiga ka nito, nakahiga ka, ibubuka ka, tatapakan yung bird mo. Woke naman na ngayon, tsaka may social media na. So, and I hope yung mga teacher, pag sinabi nilang ayoko po ma-gyro na gyro ko, sana seryosohin nila. Balikan niyo yung sexual harassment episode ko na pag hindi trip, delikado tayo dyan. So, yung mga ganun boys will be boys. Pucha. Mahirap nang umubra yan ngayon. So, pwede ka ring hindi magpantalon papuntang school at hindi mag-brief. So, nakalawit lang yung jetits mo ngayon. Wala nang gyro sa'yo nun. But I don't advise that because nung ginawa ko yun, nasuspend ako. Joke lang, hindi ko ginawa yun. Iniisip ko lang, sagot sa tanong mo. Sabihin mo lang na wag. Or sabihin mo to be more gentle. Pwede pa gyro, pero gentle lang Gentle lang. Question from Marie. Siguro mag-part 2, ano? Ano was ba nag-start? 1:30. Sige, bahala na. Question, what does retirement look like for a comedian? And how do you prepare for it? Nakakalito talaga yung P at F, no? Kahit gano'ng kapraktisado. How do you prepare for
profit. And how do you prefer Hindi ko na gino-joke yun ah. And how do you prepare for it? And how do you prepare for it? Financially, mentally, etc. Retirement, walang pension ng comedian at para sa mga freelancer dyan. Or even, mga kaibigan kong attorney, mga kaibigan kong doktor, wala rin silang retirement plan, most of them. So, kailangan mo talaga mag-ipon. So, pakinggan nyo yung episode ko kay FQ Mom. Search nyo lang Intellectual Wall FQ Mom or Rose Fausto. Marami siyang tips and tricks dun on how to start saving up, yung mindset ng saving up. Kasi importante talaga siya. Paborito kong quote tungkol sa pera, money is not the most important thing, but it's right up there with oxygen. So sabihin nyo, comedy podcast to, bakit ka nagpa-finance? Bakit? Hindi ba ako bumibili ng grocery? Hindi ba ako nangangarap pumuntang abroad? Anong pambayad ko sa PAL? Jokes? Pera. Lahat tayo apektado. Sabi nga sa librong Psychology of Money, may dalawang bagay na hindi tayo makatakas. Pera at health. Pwede kang mag-snub ng politiko, politician, government, wala kang pakialam, mabubuhay ka pa rin sa sarili mo. Pero pag pera na pinag-uusapan, tsaka health, di mo na matataasan yan. So, retirement for me, meron akong condo na binili nun. Presyong Honda Civic lang siya. Studio condo, napakaliit. So, binili ko yun. At doon ako yun ang habitat ko nung pandemic. And before pandemic. So, ngayong nakatira ako sa bahay ng parents bahay ng girlfriend ko, pinaparent ko yun. So, ang goal ko ngayon ay bumili ng property and then iparent. Pero malaking investment siya. So, ang dami kong librong binabasa ever since. Kaka-graduate, first job ko pa lang. Bala ko nang gawin to. Kasi passive income, ganun. Pero, step by step, at least meron na ngayon. And, titira ba ako doon ulit sa pinaparent ko? Posible. Pero, nakita ko yun sa Instagram eh. Bumili ka ng property. Diba? Kasi ang dami sa atin, nasabi ko na to ang dami sa atin nagre-reklamo na binibili na ng Chinese lahat. Pero hindi natin matiis na bumili ng studio condo na napakaliit. Alam mo yun? Pero tiniis ko yun and proud ako dun. And bibili uli ako ng maliit uli na property. And then pwede kong tirahan yun. Pagandahin, lagyan ng appliances. And then pag livable na, bili uli ako ng isa pa. Tapos parent ko yun. Alam mo yun, pag hindi ko nabayaran yung isa, di meron pa ako dito, babalikan ko yung pinaparent ko. Alam mo yun, parang marami lang ako mga habitat. Di ba, burrow lang naman yung kailangan eh. Parang nagbo-burrow ka lang sa ilalim ng lupa, ganun naman yung mga hayop. Bakit ako, hindi ko kayang tumira ng ganun? Parang yun ang strategy ko. Passive income, nila. Nag-aaral din ako ng mga insurance policy. Ano pa ba? Maganda yung mga rates ngayon ng mga digital bank. Umaabot ng 6%. Ayoko magsabi ng pangalan ng digital. Wala na yung pangalan ng digital bank dito. Kasi wala naman silang bayad. Pero maghanap lang kayo ng digital bank na good for you. Swak sa inyo. And yung mga malalaking bangko ngayon, meron na rin silang digital portion. So ang ganda kasi naglalabanan sila sa interest rates. Isipin mo, time deposit lang or savings rate, 6%. Yun ang kinikita ko sa condo halos eh. Nagsakit ng ulo pa ako na condo. Sana time deposit ko na lang. Yun yan. Pero, importante yan. Kahit makinig kayo ng podcast ni, kalimutan ko yung pangalan, Tom Segura. Pinag-uusapan nila ng asawa niya yung pera and everything. Dahil, alam mo yun, pera yan eh. How do I prepare for it mentally? Luckily, big fan ako ni George Carlin. Nag-stand-up comedy siya hanggang mamatay siya. So, pag tinatamad ako mag-dumbbell burpees o mag-walking sa labas, iniisip ko lang, kailangan ako makatayo at magbigay ng energy ng 1 hour. So, nagda-dumbbell burpees pa rin ako at naglalakad sa labas. At kumakain ng healthy food whenever I can. I don't wanna retire from stand-up comedy. At least not totally. Di ba dati,
tingnan nyo, yung show ko noong 2025, dalawa lang technically yung paid show. Siyempre, umaasa ako, kakapit ako kay Red, magli-leech off. Sisip-sip ako kay Red for the other absolute mega best of Comedy Manila shows. Pero me personally, at least, ayaw mag-retire totally na, alam mo yun. Obs, question. Maybe this was answered before. Sorry. Thank you for the politeness. But you deserve a space in this world. Even if I answered this before, you have a right to ask this question. You should take space. Don't be afraid to take space. Bro or sis. Di ko alam, obs na nakasulat eh. You have a voice? Use it. As a comedian, sino yung parang idol or sinusundan mo kung meron? Yung sinusundan ko, MMDA, no? Yun ang sinusundan ko talaga. Kasi pag hindi mo sundan yung MMDA, bibigyan ka ng fine. Or worse, pagka Blue Boys yan sa Pasig, or sa Makati, or HPG, kukunin lisensya mo. So, kailangan sundan natin yung mga yan. Recommendation din ng mga stand-up na you find really funny and would watch again and again. Pero idol ko si Dave Chappelle ever since. Ever since napanood ko yung stand-up special niya na merong How Old is 15 Really? Sa YouTube. 2007, pinanood ko yun. Tapos parang, okay, magiging stand-up comedian ako. Magagamit ko utak ko dito, magagamit ko yung kabalbalan ko dito, alam mo yun, pwede sabihin lahat, halos lahat, of course. And sinusundan ko, gaya na napag-usapan namin ni Red, parang doon na lang kami sa mga OG lately. May Shane Gillis ngayon na nagkakaroon ng buzz within Comedy Manila comedians dahil magaling, pinanood ko siya. And yung mga new ones, si Sam Morril, Mark Normand, si Andrew Schultz, gusto ko rin, napakalupit. Mga ganyan, mga sumikat through social media. Pero, pagka meron talaga, kagayahin ko tong analogy na to sa naging teacher ko dati. Parang Olympics. Pagka nagkaroon ng special si Dave Chappelle, si Chris Rock, si Bill Burr, hindi pwedeng i-miss yan. Papanoorin ko yan. Dave Chappelle, Chris Rock, Bill Burr. Namimiss ko na yung special ni Louis C.K. Pero isa rin siya sa mga GOAT eh. Alam mo yun, para isa sa mga GOAT. Mali nga pala yan, no? Sinabi ko. Kasalanan to ng social media. Isa siya sa mga OG para sa akin na magaling, si Louis C.K. Only because kailangan mo bumili sa website niya eh. Alam mo yun, so parang may pain of paying na pain of paying. Galing yan sa episode ko with Rose Fausto, FQ ma'am. Anyway, may pain of paying na pupunta ka pa sa website niya. But dapat nga, abulin ko na siya, no? Lupit kasi Louis C.K. So yung apat na yun. Miski si Seinfeld, pag may special, wala eh. Parang na akong tito na yung mga meron ng set idols. 'Di ba? Sana magkaroon ako ng idol na bata. Kasi natutuwa ako kay Nikki Glaze. Dami ko sinasabing pangalan, no? Lista nyo na lang. Pero marami ngayon, grabe. And of course, marami ring mga stand-up comedians sa Comedy Manila na mapapanood nyo lang yung clips sa Instagram or live. Punta kayo sa Comedy Manila socials. Siyempre yan, re-recommend ko yan. Pero abroad, yun. Si Dave Chappelle, si Chris Rock, si Louis C.K., si Bill Burr. Pinapanood ko yan. Exception nga si Louis C.K. dahil tinatamad ako pumunta sa website niya. Pero yung tatlong yun, pag may linabas yun, papanoorin ko yun. Again and again. Lalo na yung tambourine ni Chris Rock. Tambourine ni Chris Rock, ang ganda nun. Ito sa ex-wife niya. Ano pa ba? Parang yun eh. Parang yun yung papanoorin ko again and again. Tambourine ni Chris Rock. Weird, no? Kasi idol ko si Dave Chappelle. Pero yun ang naisip ko, yung tambourine ni Chris Rock. Ang ganda eh. Kasi sabi nga ni Chris Rock, pwede ka mag-joke ng kahit ano, pero kung gusto mo makapuno ng coliseums, kailangan mong relationship jokes. Master siya ng relationship jokes si Chris Rock. So may matututunan ka sa kanya tungkol sa... Alam mo yun, kahit idol ko si Dave Chappelle, pinag-uusapan niya yung mga malalalim na bagay. Wala, tao lang din ako na may relationship. Diba? Tapos meron siya mga, only a single guy really owns a house. If you're married, you don't own your house. You wanna test it? Try to put a picture of your own mother. See how your wife react. Diba? Parang ganon yung mga, mga material niya na nakakatawa.
Tapos ang galing sa ilang dekada niyang nagre-relationship jokes, meron pa rin siyang binubuga. Grabe. Chris Rock. Sa tingin ko, underrated si Chris Rock eh. Underrated. Dave Chappelle, nakuha niya na yung due niya eh. Pero si Chris Rock, sinampal pa ni Will Smith ang putya. Okay, salamat salamat sa question. Eto, Rex. What's next for the stand-up scene after the success this year? Uy, salamat kay Rex. Tinawag mong success ang eksena this year. Pinag-usapan namin yan ni James at GB at Red Oliero sa podcast ko na linabas na. So obviously, hindi ka nakikinig. Joke lang, Rex. Joke lang. Kau naman, no? Pero yun, ang dami naming plano. Comedy Manila, sana nationwide. Sana, siyempre pag artist ka or kahit kumpanya ka, di ba? Gusto mong, pag proud ka sa product mo at sa tingin mo nakakatulong yung product mo sa pagpapadali ng buhay, katulad ng comedy, di ba? Nagpapadali siya ng buhay. Akala mo, seryoso at ikaw lang nagsasuffer. Makikita mo yung komedyante, ginujoke niya yung problema mo. Alam mo yun, nakakagaan ng loob. Meron kang sense of community. Nawawala yung barriers mo. Pwede sabihin lahat, hindi ka tulad sa workplace mo. May magsasabi ng kabalbalan para sa'yo. Alam mo yun, pag proud ka, gusto mo mas marami pa maka-experience. So, sana palaki ng palaki yung theaters, parami ng parami. Siyempre, pagaling din kami sana ng pagaling para yung mga nanonood again and again, meron pa rin nakakuhang bagong jokes from us. Natutuwa pa rin sa amin. And abroad, meron din. Sana Middle East. Daming Pinoy doon. Europe, maraming Pinoy sa UK, I think. Diba? Spain, yung mga ganyan. US, syempre. LA area, daming Pinoy dyan. Ayan, ano pa ba? Basta yun. Sana yun ang tuloy-tuloy na. At saka lagi namin pinag-uusapan yung bottom line talaga material. Material, jokes. Ayaw naman na maging parang mga, alam mo yung artista vibes na kami na kahit hindi naman nakakatawa, basta makita tayo, masaya na yung tao eh. Okay na yan, star na tayo eh. Hindi, gusto ko. Excellent pa rin yung stand-up comedy ko. So, yun ang next. More new jokes, more venues, more audience. More happiness, more energy, mas happy, more collaborations, di ba? Alam mo yun, more sponsorships. Sarap mangarap, no? More sponsorships sa shows, more, yun collaborations, katulad ng Cool Pass na kilala nila yung may-ari na Century, hindi may-ari, yung managing director ng Century Park Hotel. Alam mo yun, ako nakilala ko yung director ng Arete Theater sa Ateneo. Alam mo yun, nag-expand yung contacts, nag-expand yung network. Saya. Parang showbiz pakinggan, pero totoo, nakakataba ng suso. Nakakataba ng puso. Nakakataba ng puso. Kakancel na ako. Subuso, tito jokes talaga yung mauna na ito, 1990. Yun ang next for the stand-up scene this year. And I think more than 30 minutes nitong episode na to, dumadakdak. Hindi ko alam kung matitiis nyo pa yung boses ko ng more than na ako lang mag-isa. So, i-break ko na lang into part 1, part 2, ang Q&A Telegram Intellectual Walls Group Q&A episode. Napagandang ending for this episode. Ang tanong na yun, what's next for the stand-up scene? Sana mas marami na rin ang tumao sa Telegram group. Alam mo yun? Tapos, yun nga, yung t-shirt na binubuo ko. Nag-order na ako ng t-shirt sa supplier para sobrang lipit. Sobrang excited na ako. Makikita nyo na lang siguro yun sa podcast na sinusuot ko pagka ready na yung t-shirt. Tignan nyo naman, napakaangas. Parang metal yung soundtrack na tumutugtog eh. Parang opening music ng Cool Pals yung mga tumutugtog pag suot ko yung t-shirt na yan eh. Maraming salamat sa lahat na nagtanong. I really appreciate your time and your curiosity. Yan naman ang isa sa, alam mo yung ba't ako nagpa-podcast at ba't ako nag-stand up, yung curiosity. Di ba? Bakit ganyan? Bakit ganun?
Dapat ganun pa rin tayo. Question everything, ika nga, di ba? Bakit? Bakit question everything? Yan! That's the spirit. Maraming salamat uli sa TPN sa pagpaparecord sa akin dito. And nasa camera ba yung kung ilang? Basta, I think naka half hour na ako. So ipa-part 2 ko na lang. Yung mga hindi ko pa nabasa yung tanong, ayan, sa part 2 ng Telegram Q&A dito lamang sa Bombo Radio 98.3. Tutututut. Ang palabas na ito ay hatid sa inyo. Nakaka-nostalgia no. Naalala ko nung bumabagyo dati, yun yung, alam mo, hinahatid ako ng parents ko. Tapos sasabihin ng iba dyan, check your privilege. Sana lahat may parents. Kinakwento ko. Nung hinahatid ako ng parents ko, minsan lang naman, pag bumabagyo, alam mo yun, naka-AM radio sila. Tapos aabangan mo na, sana walang pasok. At dineclare na nga, walang pasok. Yes! Ang opisina, ang mga estudyante, kinangina nyo, pumasok kayo. Yan. Yan na nga. Naalala ko nung bata ako. Maraming salamat sa lahat na nakikinig ng podcast na to. Please experience live stand-up comedy. Sundan nyo comedymanila.ph. Nakakatulong din sa akin pagka clinic or tap nyo yung follow button dyan sa Spotify para may maligtas na 5 African children every time you press that follow button. Maraming salamat. Kita-kita sa susunod na Intellectual Wall with Victor Anastasio. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.